Dear Kuya Poy, ako po si Rina, 28 years old mula dito sa Malolos, Bulacan. Isa akong call center agent. Panggabi po ang shift ko. Madalas akong umuuwi bandang 3:00 na ng madaling araw. Kaya sanay na akong maglakad ng mag-isa sa madilim na kalsada papunta sa aming bahay. Pero sa kabila niyan, nagbago po ang lahat ng ito. Matapos ang naging karanasan ko na magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin talaga makalimutan. Pagkatapos po kasi ng shift ko sa trabaho, ay nagpasya na akong umuwi ng mas maaga dahil medyo masama ang pakiramdam ko. Kuya Poy, dahil madaling araw ay tahimik ang buong kalsada at tanging ilaw lamang ng mga poste ang liwanag sa dinaraanan ko. Nang makarating na nga ako sa kanto ng aming barangay, ay may napansin akong isang babae na nakatayo sa ilalim ng poste. Nakaputing bestida, mahaba ang buhok, at nakayuko. Akala ko isa lamang siya sa aming mga kapitbahay o baka isang lasing na naligaw. Pero habang papalapit ako sa kanya, ay napansin kong hindi siya gumagalaw. Nakatayo na lamang siya roon na para bang animoy estatwa. Pagdaan ko sa tapat ng babaeng nakita ko ay napansin kong wala siyang anino. Kaya kinilabutan ako ng todo at binilisan ko na ang aking paglalakad. Pero Kuya Poy, sa bawat poste na madaanan ko, ay nandoon ulit siya, nakatayo, nakayuko, sa ilalim ng liwanag ng poste. Para bang sinusundan ako ng sarili kong multo. At pagdating ko nga, doon sa pinakamalapit ng poste sa tapat ng bahay namin ay tumigil ako at muling tumingin. Kuya Poy, nandun pa rin siya. Ilang hakbang lang ang layo. At dito nga ay may pagkilos siyang ginawa. Dahan-dahan niya nang itinaas ang kanyang nakayukong ulo. At dito ko napagtanto na wala siyang mukha. Blanko. Walang mata. Wala ring bibig. Isang malinis lang na parabang papel. Pero nakahawi ang kanyang buhok. Habang ako naman, sa sobrang takot ko na, ay napasigaw na nga ako at dali-daling pumasok sa aming bahay. Kuya Poy, nang ikwento ko kina Mama ang naranasan ko, ang sabi nila, ay may isang babaeng namatay noon sa kanto namin matapos siyang mabangga ng truck. At eksaktong sa poste raw siya tumilapon at yun ang naging kadahilanan ng kanyang kamatayan. Kuya Poy, simula noon, tuwing umuwi ako ng gabi, ay hindi ko na dinadaanan ang kantong iyon. Kasi minsan, kahit sa bintana na lamang namin, sa ilalim pa rin ng liwanag ng ilaw ng poste sa labas, ay para bang may nakatayong elemento na hawig sa babaeng nakita ko.
Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Kuya Poy. Sa totoo lang, ay hindi ako naniniwala sa mga multo noon. Pero nang ako na mismo ang makaranas nito, masasabi ko na tunay pala na may mga ligaw na kaluluwa. Lubos na gumagalang Rina. At ito nga ang ating Halloween special, Opo, para sa ating Dear Kuya Poy na ikinwento nitong si Rina ng Malolos, Bulacan, kung saan nga po ang dinidescribe niyang babae na kanyang nakikita. Nakita isang beses nung una pala, hindi siya naniniwala sa White Lady. Pero dahil nga po siya mismo ay nakaaranas na. Ayan. At talagang kada poste nang dinadaanan niya pauwi sa kanilang bahay ay nandun nakayuko. At para bang hinihintay siya at gumalaw pa nung malapit na talaga doon sa bahay nila. Alam nyo, para sa iba, parang pagtatawanan lang natin, na, baka naman pagod lang. May mga ganyan din di ba? Kahit nga mga profesional na mga doktor, ang tanungin natin, baka pagod ka? Baka merong kang problema? Baka merong, di ba? Parang may fear of the unknown na nag-develop into something na, ayan na. Para bang akala mo ay totoong-totoo. Nga lang, meron palang kwento talaga na merong isang babae nga na namatay di umano, sabi ng mga magulang mismo nitong si Rina, kung saan nga ay nabangga ng truck at humampas siya doon sa poste at yon yung naging dahilan ng kanyang kamatayan. So, ayan na nga po, yung kwentong yan. Alam nyo, isa ako sa mga kinikilabutan dahil meron din akong bahagyang karanasan sa mga White Lady. Hindi nga isa lang naman. Pero naalala ko to nung papunta kami sa Baguio. Papunta kami sa Baguio at buong pamilya kami, mas bata-bata pa nga po si Kuya Poy noon, para may nakita kami, kala namin sako lang ng na naiwan sa gitna ng kalsada na para ba nakaupo, para nakahandusay doon. Pero doon sa zigzag yan sa zigzag somewhere doon. Doon na tinitignan ko siya, nagda-drive yung bayaw ko noon. Tapos tahimik lang kami na dumaan. Kinikilabutan ako kasi para may buhok nga rin. Sabi ko, sako ba yun? Nasa gitna ng kalsada, wala namang butas na tinatakpan. Anyway, paglampas namin, ilang metro pagkatapos nun, tsaka lang may naglakas loob na magsalita. Nakita nyo rin ba yun? Oo, pare yung kasama namin sa likod May pupuntahan kaming kasalan kasi. Nakita nyo ba yun? Yung parang puti na nakaupo. Punong-puno yung FX na ganyan. Tsaka lang kami biglang nagkwentuhan, medyo binilisan at nag-slow down doon sa lugar na medyo mas mailaw. Dahil inaabot na kami ng 10 oras ng gabi ng pagbiyahe. Pagkapabiyahe ka kasi ng Baguio, hindi pa ganito kabilis hindi pa ganyan kabilis, medyo mas matagal pa. Pero kumbaga gabi kami bumiyahe, inabot na kami ng mga alas 12, 11, ganyan. Kinilabutan ako, hindi rin ako naniniwala sa mga ganyan. Pero sabi ko, ang labong maging Ang labong nga maging sako at hindi lang pala ako. Talagang parang lahat kami nagising malamig sa Baguio. Pero pinawisan pa kami ng malamig. Hanggang sa, ayun nga, pinili namin na sa pagbaba, anuhin na lang. Agahan na lang. Yung may araw, siguraduhin natin may araw yung pagbaba, yun na lang, kaya, naku po, hindi rin ako naniniwala katulad nitong si Rina. Pero buti na lang, ay hindi naman nasumunod. Itong kay Rina kasi nandun lang sa lugar nila sabi niya kapag napapatingin siya sa bintana, parang may nakasilip pa rin sa kanya, parang may nanonood sa kanya, mula doon sa poste, sa labas ng bahay ng kanilang, sa poste sa labas ng kanilang bahay. Pero buti na lang ito. Siguro nalayuan din yung multo. Sa Baguio pa siya sa Marikina kami uuwi. Hindi na sumunod.
Oo, buti hindi na ano, mas mainit sa Marikina kumpara sa Baguio. Oo, salamat na lang. O, ayan. Pero ito nga, ang ilan sa mga komento at reaksyon naman ng, ano no, sabi ni Makoy, para sa sender na si Rina, baka si Ate Beth yung nakita mo. Baka kalalagay lang ng cream at mask sa mukha niya kasi gabi na. Ewan ko naman sa'yo, Makoy eh. Makoy naman eh. Kinikilabutan kami rito, nakakainis ang ano mo eh. Nalilito na ako sa mararamdaman ko, Makoy. Kung matatakot ba ako, magagalit sa'yo. Ayan si Teresita Perpiña, nako. Hindi po siguro. Matatakutin po ako. Oo, matatakutin daw siya. O, ito. Si Roser Aguilar, sabi niya, kilala ko yung white lady na yan. Si Sara Diskaya yan. Kayo talaga. Bakit naman? Ba't naman na-associate nyo kay Sara Diskaya? Usually sa mga ano sa mga white lady, slim, di ba? Oh, yun lang. Ah, okay. Ayan, mga nakatutok sa atin. At kinikilabutan din ang mga staff ng Jury Pest Termite and Pest Control na nasa Pasay City. Maraming salamat po sa inyo. Opo, at syempre, ganun din yung mga kaibigan naman natin, mga LG at mga SG, mga lady guard, mga security guard, at iba pang mga staff din naman dyan sa may teleperformance sa SM Masinag. Maraming salamat mga kapatid. Opo. Ayan, at eto yung mga gwardya. Yung mga gwardya, maraming kwento yan. Pagdating sa mga building na binabantayan, sa loob, sa labas ng building, maraming kwento. Opo, ano ba ang mga kwento ng mga gwardya natin pagdating dito sa mga white lady? Naniniwala ba kayo? Pero kita nyo naman, hindi nila basta-basta iniiwanan, 'di ba, ang kanilang mga trabaho nang dahil lang sa multo. Halimbawa, 'di ba? Ito, sabi niya Darwin Rosel, siguro hindi matahimik yung white lady. Gusto niyang mahanap ang hustisya sa kanyang pagkamatay. Ayan, samantala, ito, ako po, Kuya Poy, ay sanay na nakakakita ng white lady. Opo. Dahil po yung mga dito po sa school namin, sabi ni Dave. Ayan, dito po sa school namin, napakaraming mga white lady. Ang puputi ng muka, pagdating sa leeg, majijitim, malibag. Ayan, ay oo, nakakatakot yan. Pero hindi white lady tawag dyan espasol. Galing silang Laguna. Nasubsob sa espasol. Iba yan At syempre, ako nga nakakita pa noon nakakita pa ako noon, maputi. Maputing babae aron. Maputing babae. Ayun din nasa naputi yung kutis niya, yung braso o yung legs niya. Pagkakita ko naman nung mukha, sa ilalim rin ito ng tulay naman, sa ilalim ng tulay. Mapula. Sobrang pula. Nasa ilalim ng tulay. At katanghaliang tapat ito. Katanghaliang tapat ko nakita to in broad daylight. Mainit. Summer noon. At talagang nanlilisik yung mata ng babae na nakita ko. Na maputi. Yung mukha, namumula na. At nanlilisik yung mata. Awang-awa ako. Sabi niya, sobrang hapdi na ng mukha ko. Nasobrahan na ako sa astringent talaga. Sabi, sobrang nipis na raw. Sobrang nipis na Maano na sinagad agad Patay ko, dinadami mo sa kalokohan mo! Sinagad yung astringent. Dahan-dahan lang. Panawagan po sa lahat ng mga baka lumabas na po yung bungo nyo naman. Kapag nasobrahan naman yung mga astringent, hinay-hinay lang. Tsaka kumonsulta po sa mga nakakaalam sa kung paano nga pangalagaan ang ating mga skin talaga. Hindi yung sinabi lang ni Kumare. Dahil umepekto sa kanya, mas makapal mukha niya gumana agad yung number 3. Bagay na bagay sa aking soft beauty.
'Di ba? Yun. Hinay-hinay lang po. Sa'yo, baka konting ano lang. Ano ba, number 1 yung mahina ba? Sa mga stringent, number 1 muna, number 2, wag agad wag sagad. Oo. Ayan, hello muna kina Ray Zola. Ayan, na laging mga nanonood mula sa San Juan, Samal, Bataan, sina Vincent Garcia. Ayan, at sina Danny Season. Salamat sa inyong pakikinig. Samantala, ay nako, Rina. Ganyan naman, bahay nyo kasi yan, hindi naman na dapat na magpatuloy ang takot. Gaya ng lagi nating sinasabi kapag kaganyan na sa tingin natin ay parang mga ligaw na kaluluwa, ang mga nagpaparamdam. At talagang legit kung sa tingin mo, nararanasan mo, hindi lang naman nung araw na yun, na masama nga kamo ang pakiramdam mo, kundi nagpapatuloy pa rin, isama natin sila sa ating panalangin. At sana, dyan sa lugar nga ninyo, ay lalo pang madagdagan na rin yung mga tao. Dahil karaniwan sa mga lugar kung saan medyo kukonti yung tao, kukonti yung liwanag, at kailangan din po talaga. Kita nyo, sa laki ng pera naman sa mga flood control projects, sa mga farm to market roads na ginagawa. Kailangan may budget para sa pailaw. Ganun. Hindi puro kalsada gagawin, kukurutan pa. At yung ilaw naman na gumagana sa gabi. Hindi yung nakadisplay lang sa umaga at sa gabi, mababangga mo pa yung poste. Dahil hindi mo rin makita yung ilaw mismo. Meron malamlam yung ilaw eh. Di ba meron yung malamlam yung ilaw, nakakainis. Diba? Nakakainis. Kaya sana, maliwanag yung ilaw para rin sa seguridad ng mga mamamayan na mga daraan dito. Hindi lang yung mga motorista, pati yung mga naglalakad nga natin na mga kababayan. Ganun po yan. Okay. Papaano? Diyan, sabi ni Teresita Perfinian, Kuya Poy, parang may nakikibasa sa'yo. Alam mo, kinikilabutan ako sa message mo, Teresita. Totoo to. Parang may nakikibasa sa'yo sa message mo na nasa kaliwa mo. Natakot ako, Teresita. Natatakot ako. Ayokong tumingin. Hindi ko kasi alam yung kaliwa sa kanan eh. Nakakahiya eh. Nakamapahiya ako eh. Kala nyo Naku, nasa kaliwa ko daw. Saan ba yung kaliwa ko? Ewan ko sa inyo. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.